Meron ding isa pa, yung isang prayer. Ito naman yung para sa pamilya. Ito naman yung kay Father Sequia, itong libro. Bumili lang din kayo nito. Dahil makakatulong talaga ito. Dahil ito yung pinakaunang nakatulong sa akin. Para din ito sa pamilya nyo, sa mga anak nyo. Bumili lang din kayo nito. Ito ang prayer na lagi kong ginagamit para sa sarili ko, para na rin sa aking mga anak. Yan. Page 62 ng Catholic Handbook of Deliverance Prayer. Yan. Babasahin nyo lang to. Lord Jesus, I ask you to protect my family. Tapos name nung anak nyo, asawa nyo, or kapatid nyo, ganun. Tapos, from sickness, from all harm, and from accidents. Yan. If any of us has been subjected to any curses, hexes, or spells, I declare these curses, hexes, or spells null and void in the name of Jesus Christ. If any evil spirits have been sent against us, I decommission you in the name of Jesus Christ, and I send you to Jesus to deal with as He will. Then Lord, I ask you to send your holy angels to guard and protect all of us. Amen. Meron akong Saint Benedict medal na ginagamit pangontra sa mga unclean spirits, sa mga evil spirits, at pangontra na rin sa mga mangkukulam or sa mga nag-aagimat or nag-aanting-anting. Ayaw na ayaw to ng mga evil spirits at mga unclean spirits dahil sumasakit ang ulo nila or nasasaktan sila kapag nakikita nila itong medal na to. Itong simbolo sa harap, itong cross, ayaw na ayaw nila to. At itong simbolo ni Saint Benedict. Nabibili ito sa Saint Paul, kasama na rin yung Saint Benedict Cross. Ayan, may Saint Benedict, kabilaan. Nabibili ito sa Saint Paul. Bili din kayo nito. Dahil kakailanganin nyo din to pangtawag doon sa mga unclean spirits na ninakaw ng mga mangkukulam. Meron ding maiksing prayer para doon sa mga batang makukulit na nagsasalita ng mga mura, ng mga masasamang salita na nagagaya lang nila doon sa mga napapanood nila or nilalaro nila. Magagamit nyo rin to. Dahil yung mga evil spirits, yung mga unclean spirits, kapag nataniman ka ng mga masasamang salita o yung mga curses, mga mura, tinitrigger nila. Ginagamit nila yung mga salita doon sa puso mo para pagsalitaan ka ng masasama. Jesus, tinatanggap ko ang batang ito sa pangalan mo. Then, mapapansin nyo yung batang yon, nagbabago ng ugali, babait. Yan. Nakasulat yan doon sa Biblia, sa Mark 9, verse 37. Patunay yan na talagang may power doon sa pangalan ni Jesus dahil siya ang tagapagmana ng kapangyarihan at kaharian ng Diyos. Sa katunayan, magagamit itong mga salitang ito sa sitwasyon na magugulo. Jesus, guide us. May dalawang klase kasi ng pangkukulam, yung mga mangkukulam. Isa dyan, yung planted. Ito yung pamatay, yung iiwanan lang nila hanggang sa lumala ng lumala, yung sakit, hanggang sa madamage yung katawan ng biktima. Ang pangalawang klase ng pangkukulam, ng mga mangkukulam, ay yung on the spot. Ito yung tutusukin ka ng karayom sa ulo, tutusukin ka ng karayom sa mata, tutusukin ka ng karayom sa puso, yan, sa tiyan, lahat ng klase ng tusok sa katawan. Ang una-una mong gagawin ay iaalay mo yung kaluluwa mo kay Jesus. Dahil yung mga mangkukulam, ang pakay niyan talaga ay yung kaluluwa mo. So babanggitin mo itong prayer na to para hindi nila makuha yung kaluluwa mo. In the mighty name of Jesus, Jesus, into thy hands I commend my spirit. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Kapag kinukulam ka at sobrang sakit talaga ng nararamdaman mo, sa tenga mo, sa ulo mo, sa mata mo, sa puso mo, o anumang parte ng katawan mo, ang kailangan mong gawin ay mag-rosary para luminis yung iyong katawan na kanilang tinaniman ng mga unclean spirits. Pwede mo ring i-play yung rosary sa YouTube
ng 24 oras para malinis mo yung iyong katawan. At itabi mo sa pagtulog mo or i-play mo habang may ginagawa ka, habang nagtatrabaho ka. Mas mabisang rosary kung magde-devotion ka sa dugo ni Jesus. Itong prayer na to, i-play mo lang sa YouTube, itong devotion to the precious blood of Jesus Christ. Mas mabisa kung magro-rosary ka or magde-devotion ka doon sa dugo ni Jesus. Pwede mo ring i-play itong sa YouTube na ito, devotion to the precious blood of Jesus Christ. Mas mabisa ito dahil ito yung nakapagligtas sa akin noong panahong kinukulam ako. Sa loob ng 4 na taon ay buhay pa rin ako at niligtas ako sa pamamagitan ng dugo ni Jesus. Mas mainam din at makakatulong sa iyo yung pagsasakripisyo mo sa pagpepenitensya at pag-aayuno. Kung titingnan natin sa periodic table ay meron tayong parte ng mga elements sa ating mga katawan. Ito yung mga elements na kapag pinisil mo ay magpo-produce ng proton. Halimbawa, kapag kinurot mo yung iyong balat ay makakaramdam ka ng sakit, ay yun yung magsisilbing proton. Halimbawa, kinukulam ka at tinutusok ka sa iyong mata, pipisil-pisilin mo yung balat na malapit sa iyong mata. Magpo-produce ito ng proton para pangontra doon sa mga kulam na pinadala sa iyo ng mangkukulam. Isa pang halimbawa, kapag tinutusok ka sa iyong tenga, ay pipisil-pisilin mo ang iyong tenga. Mas masakit na pisil o kurot ay magpo-produce ng matinding proton. Kapag tinutusok ka naman sa iyong puso, ay pipisil-pisilin mo naman ang iyong dibdib. Kapag tinutusok ka naman sa iyong ulo, ay pipisil-pisilin mo naman ang iyong sentido. Tatandaan natin na kapag mas masakit ang pisil o kurot, ay magpo-produce ng maraming proton na pangontra doon sa sakit na dulot ng kulam. Para lumakas din ang resistensya ng iyong katawan laban doon sa sakit na dulot ng kulam, ay iinom ka palagi ng mainit na tubig sa umaga, sa tanghali o sa gabi. Kapag kinukulam ka naman at hindi ka pinapatulog ng sakit na dulot ng kulam, ay ipi-play mo naman ang Saint Benedict Prayer. Ipi-play mo rin magdamag yung prayer ng devotion ng precious blood of Jesus Christ para luminis ang iyong katawan. Precious blood of Jesus Christ, save us and the whole world. Precious blood of Jesus Christ, save us and the whole world. Gawin mo ito araw-araw sa loob ng 1 taon at makikita mo ang magandang resulta sa iyong katawan at sa mga taong nakapaligid sa iyo. Alam naman natin na ang ating tiyan ang pinakamalaking parte ng ating katawan, kaya mas mainam ang pag-aayuno pangontra sa mga kulam. Dahil kapag nag-aayuno ka ay nagpo-produce ka ng maraming proton sa iyong tiyan, nadadaloy naman sa buong katawan. Dahil tulad din ng gasolina ng ating mga sasakyan na kapag kinokompress ay nagpo-produce ng matinding enerhiya, ganun din ang ating katawan kapag pinipisil-pisil o kinukurot ay nagpo-produce ng enerhiya o tinatawag na proton. Mas makakatulong din at makapagpapalakas ng iyong memory at isipan kung kakabisaduhin mo ang prayer ni Saint Benedict. Proc sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, baderetro satana, non quam suade mihi bana, sunt malaquia libas, ipse bene na bibas. Kakabisaduhin mo ito sa tuwing ikaw ay kinukulam or may nakapaligid na mga agimat or gumagamit ng anting-anting. Dahil ayaw na ayaw ito ng mga unclean spirits o evil spirits dahil sumasakit ang ulo nila. Mas makakatulong din at makapagpapalakas ng iyong katawan at spiritual ang prayer ng Rosary in Latin version. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Kakabisaduhin mo ito sa tuwing ikaw ay kinukulam or may nakapaligid na gumagamit ng agimat or gumagamit ng anting-anting. Mapapatunayan mo na may hinapa sa isang bultahe ang mga unclean spirits o mga evil spirits o ang kapangyarihan ng mga mangkukulam sa pamamagitan ng pagdampi ng positive terminal ng battering ito sa parte ng katawan na kinukulam. Mapapansin mo na humihina ang sakit hanggang sa mawala na ito.
Makakatulong din sa inyong katawan ang grounding pad na ito o ang grounding bedsheet na ito. Poproteksyonan nito ang inyong katawan laban sa mga toxic na voltahe tulad ng mga unclean spirits o evil spirits. Mabisa ito kung ikaw ay nakakaramdam ng matinding pananakit sa iyong katawan. Isang halimbawa ng kulam ay yung makakaramdam ka ng matinding pananakit kahit na simpleng pagdudod lamang ng daliri doon sa parte na sumasakit. Dahil ang mga unclean spirits ay toxic at mabibigat, mararamdaman mo sila sa iyong katawan. Makakatulong din sa iyo ang body steamer na ito o ang sauna upang mag-produce ang iyong buong katawan ng maraming proton na pangontra naman sa matinding sakit na dulot ng kulam. Ito naman ang power rating ng mga lahi ng engkanto. Demonyo o fallen angel, 1 voltahe. Diwata, 0.5 volts. Evil spirits o mga higanting aswang, 0.5 volts. Kanilang bihag o ang cleansed spirits na lahi ng mga tao, 0.02 volts. Kapag ikaw naman ay inaatake ng mga demonyo at nilalagyan ng iyong isipan ng matinding kalaswaan, kakabisaduhin mo naman ang simbolo ni Saint Benedict. Kakabisaduhin mo ito sa tuwing ikaw ay kinukulam o may nakapaligid na taong gumagamit ng agimat o anting-anting. Sa tuwing ikaw naman ay nakakakita ng hubad at nakakaakit na katawan sa iyong isipan, ay kakabisaduhin mo naman ang crucifix. Kakabisaduhin mo ito sa tuwing ikaw ay kinukulam o may nakapaligid na taong gumagamit ng agimat o anting-anting upang mawala ang kalibugan sa iyong puso na itinatanim ng mga demonyo at fallen angel. Kakabisaduhin mo rin ang iyong damdamin at lalagyan mo ang iyong puso ng awa at pag-ibig. Nang sa gayoy, malalaman mo kung sinong naglalagay sa iyong puso ng kalibugan at galit. Sa ganitong paraan, makikilala mo ang mga mangkukulam na nagtatanim ng kanilang galit sa iyong puso. Dahil ang kalibugan at ang galit ang kanilang pangunahing sandata laban sa iyo, tataniman mo naman ang iyong puso at damdamin ng awa at pag-ibig. Sa pamamagitan ng pagkakabisado ng iyong damdamin, makikilala mo kung sino ang mga mangkukulam. Dahil sumasapi sila sa kanilang mga biktima bago mangkulam. Kaya makikilala mo ang kanilang damdamin sa iyong katawan na puno ng galit. Kaya sa tuwing ikaw ay nakakaramdam ng kulam, ay kakabisaduhin mo ang iyong damdamin. Sa ganitong paraan, malalaman mo na ang takot sa iyong puso ay galing sa iyong kalaban. At kukunin mo agad ang kanilang kapangyarihan sa kanilang mga kamay upang hindi ka nila masaktan, mapinsala o mapatay. Dahil ang mga unclean spirits o mga kaluluwa ng mga taong pinarumi ang kanilang kapangyarihan. Kung ikaw naman ay labis na nanginginig at natatakot sa mga taong palasigaw, palamura at paladabog sa iyong paligid, ay kakabisaduhin mo naman sa oras na iyon ang prayer ni Saint Benedict. Upang hindi ka magamit ng mga evil ventriloquist tulad ni Satanas, mga demonyo o fallen angel at mga evil spirits o mga aswang, ay hindi ka gagamit ng mga masasamang salita tulad ng curses o masasamang ekspresyon. At huwag mo rin pairalin ang kalibugan at ang galit sa iyong puso. Kung ikaw naman ay madalas magkaroon ng kaaway sa iyong isipan, ay kakabisaduhin mo naman sa oras na iyon ang prayer ni Saint Benedict upang lumakas ang iyong katawan at ang iyong isipan laban sa mga demonyo o fallen angel at mga evil spirits o mga aswang at mga mangkukulam at mga gumagamit ng agimat o anting-anting at mga tagahawa, ay kakabisaduhin mo ang prayer ni Saint Benedict kasabay ng mga imahe ng mga simbolo nito at ang prayer ng Hail Mary in Latin version kasabay ng imahe ng crucifix araw-araw. Gawin mo ito araw-araw sa loob ng 1 taon at makikita mo ang magandang resulta sa iyong katawan at sa mga taong nakapaligid sa iyo. Meron tayong purgatorio, yung sa mga tao. Purgatorio sa tao, yung sa gitna ng lupa yan. Ayun yung sa tao. Pero itong purgatorio sa mga tao, hindi dito sa lupa na ito. Nandun sa Mother Earth. Doon sa pinakasinilangan ng mga planeta. Nandun yung mga tao ngayon. Nandun sila. Andun yung purgatorio nila. Doon talaga yung purgatorio nila. Hindi dito sa mundong ito. Kaya kung may makikita kayong mga spirits dito, mga white lady, ganyan, mga walang ulo na kaluluwa, yan. Mga
unclean spirits, mga evil spirits. Yan. Yan sila. Kasi nandito sila sa purgatorio ng mga evil spirits. Hindi sila pwedeng mapunta doon sa purgatorio ng mga tao doon sa Mother Earth. Kung ano man yung kalagayan mo sa mundo, kung ano man yung kalagayan mo sa buhay mo, kung mayaman ka man, mahirap ka man, kung marami ka man pera, o wala ka man ari-arian, ayun, mararanasan mo sila, mangi-scam sila na mangi-scam sa'yo. Hindi nila pakay sa'yo yung pera, mga ari-arian mo. Ang pakay nila sa'yo, yung mapasunod nila ikaw sa kasamaan. Yung paparumihin yung bibig mo, parurumihin yung mga sinasabi mo, parurumihin yung mga ginagawa mo. Dahil ang pakay talaga nila ay yung kaluluwa ng mga tao. Dahil doon sila lumalakas, dahil doon sila dumadami. Pakaramdam nila, lumalakas sila. 0.02 volts lang yon, pero pakaramdam nila, superhero sila na walang nakakatalo sa kanila. Talagang hindi magandang gawain yung pangkukulam na yan, yung pagpaparumi sa mga tao, pangdadaya sa mga tao, pang-i-scam ng mga blessing, lalo na yung mga nag-a-abroad, yung mga nagtatrabaho. Yan, ini-scam nila yung mga taong yan. Nonsense din. Dahil kapag namatay ka, natakot ka sa kanila, hindi ka nag-resist sa kasamaan nila. May lalagay ka pa rin sa mga agimat o anting-anting. Dahil ang tingin nila sa iyo, pandagdag lang doon sa kapangyarihan nila na pumatay. Yung pinapatay nila, mga uncleansed din, yung mga hindi nagre-resist, yung mga pinarumi nila, mga dinaya nila. Nakasulat yan sa Bible, yung mga pananalapi. Galing yan talaga sa Diyos. Nakasulat yan sa Mateo 25, sa lapi at talento. So, mag-iingat talaga tayo bilang mga tao, mag-iingat talaga tayo sa mga ganyang pang-i-scam ng mga evil spirits, ng mga unclean spirits ni Satanas. Huwag kang matatakot dahil once na matakot ka, papatayin ka rin nila kapag dumumi ka na, kapag ginagawa mo na yung pinapagawa sa'yo. Papatayin ka rin nila dahil ilalagay ka nila sa agimat nila, lalakas sila, kailangan din nilang pumatay. Mas madali sila makapatay at makapanakot pa ng iba. So yun yung nangyayari, parang nagiging cycle na lang ng buhay nila. Ganong pamamaraan. So dahil magwo-World War III na, itong World War III, talagang maraming mamamatay dito, maraming mag-aalok sa inyo, lalo na sa atin, mga Pilipino tayo, mahilig tayo sa mga superpowers, mga agimat, yan. Delikado talaga yan, yung mga agimat na yan, mga anting-anting na yan. Kapag namatay ka, pag sinuot mo yan, maririnig mo yung mga unclean spirits, maririnig mo yung mga evil spirits, maririnig mo yung mga mangkukulam, uutusan ka, uutuin ka, dadayain ka, pasasamain ka, parurumihin ka. Tapos kapag namatay ka, ilalagay ka rin sa agimat nila, sa anting-anting nila. Halimbawa, mayaman ka, nabuhay ka ng mayaman, yung mangkukulam na mahirap sa'yo, ayun, yung pumatay sa'yo, ilalagay ka lang sa mga agimat dahil nang i-scam talaga sila. Dahil lahat ng biyaya dito sa mundo galing yan sa Diyos. Maging salapi man yan, talento, o kahit ano man yung biyaya na tinatamasa mo. Kapag tumatanggap ka ng blessing, siguraduhin mo na hindi ka gagawa ng kasamaan. Kapag tumanggap ka ng blessing, siguraduhin mo hindi ka magsasalita ng masasama. Mayroong mga kabataan ngayon na nagigising na sa katotohanan. Sinasabi nila, gising na sila. Yung ibang tao tulog. Paalala ko sa kanila, mag-iingat sila sa pagsasalita ng masama. Dahil yung mga evil spirits na yan, magsasalita yan ng masama sa pamamagitan mo. Gagamitin ka nila, gagamitin nila yung bibig mo para magsalita ng masama. Dahil mag-World War III, alam nila yan, magpapatayan. Sinisigurado nila na kapag mamamatay ka, ilalagay yung kaluluwa mo sa agimat o magagamit nila, mapapakinabangan nila. Para hindi kayo masapian, para hindi kayo magamit ng mga unclean spirits at mga evil spirits, huwag kayong gagamit ng mga mura. Alisin nyo yan sa inyong mga sarili, sa puso nyo, sa damdamin nyo. Alisin nyo yung mga galit para hindi nyo mabanggit yung mga bagay na yan. So, yung mga tao na pakaramdam nila, gising sila, yung ibang tao walang malay, mga tulog, ganyan. Maging mediator ka. Huwag kang kumampi sa mga masasama.
gumit na ka lang, maging mediator ka. Dahil iyan ang talagang layunin mo bilang tao na itinalaga sa'yo dahil nakakarinig ka ng mga ganyang mga kaisipan ng mga mangkukulam, ng mga evil spirits, ng mga unclean spirits. Kailangan mag-mediator ka lang sa gitna at huwag kang kumampi sa itim at huwag ka rin lumaban sa puti dahil ilalabang ka nila sa mga Kristiyano, ilalabang ka sa mga mabubuti. At lagi mo rin i-dedicate yung mga tagumpay mo, yung mga pinaghirapan mo, at lalong-lalo na yung mga ari-arian mo kay Mama Mary. At lagi mong aalalahanin na siya ang mediator of all graces. Nananalangin tayo kay Jesus dahil siya ang tagapagmana ng kapangyarihan at kaharian ng Diyos. At ang kanyang makapangyarihang mga anghel ang siyang tagapamagitan ng mga banal, tulad ni Mama Mary. At si Mama Mary ang siyang tagapamagitan at mediator nating mga tao. At tayo namang mga tao ang siyang magiging mediator ng mga unclean spirits upang sila ay maabot at mailigtas ng awa at pag-ibig ni Jesus. Ang Diyos ay mayaman at hindi madamot. Nakatakda ng kanyang mga ibibigay o gift para sa iyo bago ka pa ipinanganak. Itong mga blessing na ating mga natatanggap sa mundong ito ay katiting lamang kung ikukumpara doon sa gift na naghihintay para sa atin. Nang dahil kay Satanas, hadlangan niya tayo para hindi natin makamit yung mga gift na naghihintay para sa atin. Dahil alam niya yung mga bagay-bagay o gift na nakahanda para sa atin. Dahil dyan, siguraduhin mong sa tuwing tumatanggap ka ng mga blessing ay magsasalita ka lamang ng mabubuti at gagawa ka ng mga mabubuti lamang. Itong parating na World War III ay alam natin ang hirap na maidudulot nito sa atin. Kaya ang lagi kong ipapaalala sa inyo, itong parating na World War III ay siguraduhin nyong magsasalita kayo ng mabubuti at gagawa kayo ng mabubuti para mabawi natin yung mga kasalanan natin ng mga panahon na tumanggap tayo ng mga blessing o saan nagsalita tayo ng mga masasama o gumawa tayo ng masasama. Taos puso akong nakikiusap sa ating mga kapwa Pilipino na kung sakaling magsimula na itong World War III na ito at magsimula na ang digmaan sa buong mundo, ay inyong babanggitin ang dalawang salitang ito. Sorry Jesus, sorry Jesus, sorry Jesus, sorry Jesus. Binabanggit natin ito para sa mga taong nagkakasala at tumalikod at lumalaban sa Kanya. Upang sa gayon, bigyan niya tayo ng awa at ang bansang Pilipinas. Babanggitin natin ito hanggang sa matapos ang gulo. Muli, ako ay lubos na nagpapasalamat sa panahong inyong inalay upang mapanood ang mensaheng ito. Maraming salamat po.